Ihambalos Multimedia Channel, IMC, kakampi ng mga naapi, kaaway ng mga umaapi. Ihambalos ang kaaway ng sambayanan, ngunit bigyan ng pagkilala ang mga manggagawa ng kabutihan. Basta may mahalagang isyo, hihimayin at bibigyan ng opinyon ng Ihambalos Multimedia Channel, IMC. Halina't panurin ang isa na naman edisyon na ating bibigyan ng sapat na paghimay. Narito ang iyong kabalitaan, si Mr. Oragon ng Bayan. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kabalitaan. Welcome po muli sa ating Ihambalos Mo dito sa ating Ihambalos Multimedia Channel ng aking YouTube at ng aking Facebook page. Ang inyo pong lingkod, isa pong professional journalist, isa pong licensed professional na tao. Miyembro po ang inyong lingkod dyan po sa PRC. Kumusta po kayong lahat dyan, mga kabalitaan? Mainit na gabi sa inyong lahat. Ano po ang ginagawa po ninyo sa mga oras na ito? Mga kabalitaan, ang sabong sa ating bayan ay isa ng kultura na maituturing. Marami na po ang nalalango. Talamak na po sa buong bansa. Sabong dito, sabong doon. Minsan, napapabayaan ang pamilya dahil po sa sabong. Ngayong gabi, ang ating issue ay may kaugnay sa sabong. Ang ating IMC issue, mga kabalitaan. PWD o Person with Disability. Binaril, patay ng isang pulis. Ang biktima po ay si Edwin Arnigo, 18 years old. Isang PWD. Ano po ang kanyang specific na kapansanan? Siya po ay may autism. Diyan po sa Barangay Linggonan, Valenzuela City. Sino po ang suspect? Mga kabalitaan. Siya po ay si Police Senior Master Sergeant Christopher Salcido. Diyan po sa Valenzuela City Police. Kailan po ito nangyari? Yung pamamaril sa biktima. Noon pong linggo ng hapon, Mayo 23. Ito po ay kaugnay sa raid on illegal cockfighting activity doon po sa nasabing barangay. Mga kabalitaan, alam ko po sa inyong lugar, maraming ganon. Maraming illegal na cockfighting. Ang ating cockfighting sa ating bansa ay regulated na po. Mayroon na pong batas
Kaya po nga, mayroon ng illegal, may legal cockfighting arena. Yung walang mga permit, yun po ang sinasabing illegal. Yung mayroon ay yung mga legal. Ngunit marami po sa atin, dito sa ating bansa, kung saan-saan na lamang nagsasabong. Kasi po, walang permit. Kapag may dakipan, nagpupulasan kung saan-saan. Ganun po ang kultura natin. Iyan po ang pinamana ng ating sumakop ng mahigit 300 na taon na ang mga Kastila. Ito po ay isang hamon sa ating bagong liderato dyan po sa PNP. Ang ating bagong PNP chief, si General Guillermo Eleazar. Itong ganitong mga pulis na pumapatay na walang kalaban-laban. Wala naman doon sa sabungan. Hinarang, binaril, napatay, hinaladkad, papuntang sabungan. Ito po ang detalye ng balita. Sa ulat ni Emil Sumangil sa GMA News 24 Oras, mga kabalitaan. Nitong Lunes, kinilala ang biktima na si Edwin Arnigo na napatay sa sinalakay na illegal na tupadang nagaganap sa barangay Linggunan nitong linggo ng hapon. Ayon sa ina ng biktima na si Helen, nagpaalam lang ang anak na may bibilhin sa tindahan. Pero hindi na nagtagal, may nagpunta na sa kanilang bahay at sinabing nabaril ng pulis ang kanyang anak. Dinala sa ospital ang biktima, pero binawian din ng buhay dahil sa tinamong tama ng bala sa tagiliran. Ayon kay Valenzuela Mayor Rex Gatchalian, sinabi ng mga pulis, 2 ang nadakip sa tupadahan at nanlaban umano. It naman ni Helen, hindi manlalaban ang anak niya, napayat lang umano, samantalang malaki ang pulis. May nagkwento rin di umano sa pamilya ni Helen na malapitan na binaril ang biktima. Pagbulagta ng anak ko, ginawa pang manok, tinangay doon sa sabong, ani Helen. Inilagay na sa restrictive custody ang pulis na nakabaril sa biktima na si Police Senior Master Sergeant Christopher Salcido at 3 pa niyang kasama sa raid bilang bahagi ng isinasagawang pagsisiyasat. Yan po ang detalye ng balita. Ito po ay mula sa 24 Oras. Ano po ang masasabi po ninyo, mga kabalitaan? Atin pong hihimayin itong balitang ito ngayong gabi. Itong si Police Senior Master Sergeant Christopher Salcido, ito po yung nakapatay sa may autism. Kawawang bata. Kawawang bata. Sino pong maniniwala? Ito pong PWD ay mananabong. May pira po ba ito? Ano po yung bibilhin sana nitong batang ito? Isang ice candy.
mga kabalitaan, ay skindi lamang ang bibilhin. Ngunit, hinarang nitong pulis. Hinarang ng pulis. Ang alibay ng pulis ng laban itong may autism. Binaril sa tagiliran. At pagdakay, kinaladkad papuntang sabungan, mga kabalitaan. Ibig sabihin, itong batang ito ay wala po sa sabungan. Nung binaril ng pulis, kinaladkad patungong sabungan para masabi magkaroon po sila ng alibay sa investigasyon na itong batang ito doon nakuha sa loob ng sabungan. Ganun po ang ginagawa ng ating mga ibang kapulisan, hindi naman lahat. Hindi naman lahat, mga kabalitaan. Sabi ng kanyang ina na si Helen, parang manok, hinihila yung katawan ng kanyang anak. Nang nalaman po daw ng pulis na ito po ay isang PWD, napatigil, nakapag-isip itong pulis na ito. Kawawang bata. Sabi po sa balita, yung kanyang guro, napakabait na bata. Ngunit, pinatay nitong gagong pulis na si Christopher Salcido. Diyan po sa Valenzuela City. Mayroon pong SOP ang pulis sa mga ganyan, pong mga raid. Kapag nagpupulasan yung mga tao, ang dapat ginagawa ng mga pulis na ito, nakasama, lalo na yung team leader, pagpaputok ng baril sa taas, hindi sa tao. Kapag narinig ng tao na may pumutok, ang tendency po niyan, titigil sa pagtakbo. Hindi yung babarilin mo, yung suspect. At yung suspect na yon, ganito nga nangyari dyan po sa Valenzuela City. Hindi naman pala kasama dyan sa sabungan. Isa pong autistic na tao. Kawawa po. Ang physical outlook po ng mayroon pong ganitong karamdaman ating mga kababayan, makikita po natin. Malayo pa po tayo, kilala na natin na ito pong taong ito ay autistic. Totoo po yan. Pero itong pulis na ito, na may pinag-aralan naman, hindi na analyze agad-agad na itong taong ito ay may karamdaman. Sana po, imbestigahan po ito ng IAS, yung Internal Affairs Service ng PNP, para po matanggalan ng lisensya o matanggal sa serbisyo itong ganitong mga pulis. Kasama na po ang NBI para kumaso ng kriminal. Ito pong IAS na ito ay para lamang po sa administrative case. Yan po sa PNP. Huwag na po dapat ang PNP Valenzuela City ang magkondukta ng investigasyon. Sapagkat alam nating lahat, magkakaroon lamang ng bias.
Mabuti na po ang NBI, saka ang IAS. Ang aligasyon po ng pulis, yung nakabaril, mga kabalitan, ayon po sa initial na investigasyon, nanlaban daw yung biktima. Binata, 18 years old. Paano po manlalaban ito? Ang sabi po ng kanyang ina, takot sa baril, takot sa putok ng mga paputok, takot sa kulog itong batang ito. Tapos manglalaban pa sa isang may baril, isang pulis. Wow! Sino po ang maniniwala sa iyo? Christopher Salcido. Sino po? Sino po ang maniniwala sa iyo? Wala. Kahit si PNP chief, hindi po maniniwala sa iyo. Yung pinatulan mo ang may karamdaman, yung may autism, isa na yung pagkakamali mo. Mas masahol ka pa sa autistic. Christopher Salcido. Dapat sa'yo, nasa mental. Malala na ang karamdaman mo sa isip. Mr. Salcido. Pangalawa pong alibay nitong ugok na pulis na ito. Kasama na yung 3 pulis ng mga ugok rin. Nang agaw ng baril. Wow! Nang agaw ng baril. Gumulong-gulong daw ang suspect at ang biktima bago na baril ang huli. See? Nang agaw ng baril. Ikaw, isang professional na pulis, pinag-aralan mo mabuti kung paano humawak ng pulis ay ng baril. Ng baril. Tapos aagawan ka nitong kung baga sa neophyte, isang binata, mayroon pang karamdaman, isa pang autistic, mga kabalitaan. Sino po ang maniniwala sa iyo? Christopher Salcido. Tapos binaril mo sa tagiliran. Ang sabi po ng kanyang ina na si Helen, akap-akap po. Parang ganito, nandito po sa harapan si Edwin, nakaganon, nakatalikod sa kanya, yung biktima. Baka binaril sa tagiliran. Ha? Akap na nung pulis. Ha? Pacify na kung mayroon man talagang commotion. Na pacify na nung pulis si Edwin kung mayroon man commotion. Pero yung sabi ng mga witness, mga kabalitaan, hindi naman pumalag itong biktima. Kaya wala pong commotion. Wala po. Kaya lang talagang binaril niya itong kawawang biktima. Sabi po sa mga balita, ayon po sa witnesses,
Ganito po ang sinabi ng ating witnesses doon mismo sa sabungan. Nakakita sa buong pangyayari. Nilapitan daw o sinita itong biktima, mga kabalitaan, sa bench. Sa bench. Ibig sabihin, malayo pa po ito sa sabungan. Nasa labas pa ng sabungan itong biktima. At doon, sabi ng nakakita, at doon mismo, mga kabalitaan, binaril itong kawawang biktima. Sino po ang ating paniniwalaan? Yung pulis na nag-aalibay o itong witnesses sa pangyayari? Doon mismo lang, binaril itong biktima. Sabi pa, pagkabaril, mga kabalitaan, hinila ang biktima papunta doon sa tupadahan o sabungan. At nang doon na sa sabungan, mga kabalitaan, hinubaran ang damit nito. Ano po ang ibig sabihin nito? Kaya nila ginawa ito. Hinubaran nila ang biktima. Ito po ay nangangahulugan para magkaroon lamang sila ng alibay na itong taong ito ay nanlaban at nagkaroon ng komosyon. Kaya nawala, nahubaran ang biktima. Ganun po. Tumira itong mga ungag na pulis na ito. Gumagawa ng mga hindi makatotohanan ng mga istorya. Marami nakakita po sa kanila. Kaya itong mga witnesses ay hindi po ito magsisinungaling. Tama po ang ating paghimay. Itong biktima po, wala pa po doon sa sabungan sapagkat nasa tindahan, bibili sana ng ice candy. Ngunit hinarang nitong pulis. Kawawa po. Dapat ang ganitong pulis wala po sa serbisyo. Sana po itong bagong liderato dyan po sa PNP, maaksyonan agad po ito. Nakakitaan po ng dugo mula doon sa binarilan sa kanya, papunta po doon sa sabungan. Ibig sabihin, talagang mayroon hila na naganap doon sa biktima. Isa po yang kriminal na kaso. Ganun po, yung isang biktima nawala ng malay, binaril po. Tapos, aalisin mo doon sa pinangyarihan mismo. Sa pagkabuwal niya, inalis mo. May kaso po yun. Sapagkat dapat dapat gumalaw ng katawan na yun. Lalo na kung patay na ang biktima. Sapagkat maiiba ang investigasyon. Yung daloy ng investigasyon, mga kabalitaan, ay maiiba sapagkat inalis mo sa lugar ng pinangyarihan ng insidente. Ano po ang kaso doon? Obstruction of justice, mga kabalitaan. Ganun po ang mga estilo ng iba nating mga pulis. Ganun
Ngunit kawawa po ang mga biktimang walang kamalay-malay, katulad po ni Edwin Arnigo, dyan po sa Valenzuela City. Yung tunay na mga mananabong, nandoon, nagpulasan, walang nadakip. Sabi, 2. Nasaan niya yun? Yung 2. Nasaan sila? Wala. Wala. Sana, nandito po sa balita, yung mga pangalan ng 2 sinasabi nilang nadakip nila. Wala. Alibay po, 4 silang pulis sumugod doon sa sabungan. Ngayon, unang nakita po nila, itong si Edwin Arnigo na isa pong autistic. Doon pa lang, malayo pa sa sabungan, wala pa po sa loob ng sabungan, doon binaril. Wala pong puso. Wala pong puso itong pulis na ito. Hindi ko po nilalahat ang mga pulis. Marami po dyan ang matitino. Ngunit sadya pong marami din ang mga ugok. Ang mga ganito kay Christopher Salcido. Sana po ang ating IAS, yan po sa PNP, bigyan daan ito. At ang iyo pong lingkod, si Mr. Orago ng Bayan, nais ko rin pong ipabatid sa ating manananggol bayan dyan po sa Metro Manila. Isa pong programa sa TV, dyan po sa TV5, si Mr. Rafi Tulfo. Sana po, Mr. Rafi Tulfo, tulungan po ninyo ang biktima, lalo na po ang family Arnigo, dyan po sa Valenzuela City, na makuha ang hustisya. Ipakulong itong pumatay sa kanilang anak at mawala sa serbisyo. Sa parati ko pong sinasabi, mga kabalitaan, ang baril, wala pong pinag-aralan yan. Wala pong isip ang baril. Ang may isip po ay ang dumadala nito. Dapat, isa kang pulis, alam mo kung paano mo gamitin, kung kailan mo gagamitin ang isang baril. Kapag binunot mo ang baril, kailangan wala muna sa gatilyo ang daliri mo. Lalo na kung naikasa mo. Kasi, kaunting kibot lang ng daliri mo, puputok yan. Yan po ay isa rin SOP dyan sa PNP. Kapag binunot mo ang baril, kapag wala pang imminent danger ang buhay mo, nakaganon lang yan. Wala pa sa loob ng gatilyo. Kapag mayroon ng barilan, yan, ipasok mo, ganun na. Ha? Ganun na. Yun, wala naman. Imminent danger yung pulis. Wala ngang dalang pamatay itong biktima. Kahit isang punyal, wala. Ha? Payat na bata. Yung pulis, malaki talaga. Isang tulak mo lang noon, matutumba agad. Ngunit, na-overpower nitong pulis. Binaril pa. Mga kabalitaan. Sabi sa Bicol, hirak man, binadil, mayo lamang kalaban-laban. Kaya po itong sabungan na ito, isang leksyon
ang ganitong pangyayari. Isang leksyon din sa pulis. Ito pong mga illegal na cockfighting arena. Wala po sana ito kapag ang mga barangay officials dyan na nagsasabi na huwag kayong magpatupada dyan. Bawal na bawal yan. Ano nangyari dyan sa barangay Linggunan? Yung barangay official dyan, ang barangay captain, ano nangyari sa iyo? Bakit hindi mo pinatigil itong illegal na sabungan dyan sa inyong lugar? Sana doon pa lang, kahit wala ang pulis, masasawata itong ganitong aktibidad. Kaya lang, kayong mga barangay official, lahatin ko na sa buong Pilipinas. Mayroon din kayong ganito, dyan sa sabungan na yan, na illegal. Kapag mayroon ng ganitong pangyayari, takbo kayo. Takbo rin kayo. Dapat ang unang dinadakip nitong ugok na pulis na ito ay ang mga barangay officials kapag mayroon ganitong illegal cockfighting arena sa kanilang lugar. Hindi yung mananabong. Yun ang dapat ninyong tatandaan, mga pulis, lalo na ang mga ugok. Impossible naman na hindi po alam ng barangay officials ang ganitong aktibidad. Sabagkat kapag may sabungan, napaka-gulo. Napakaingay mga kabalitaan. Hindi mo po matatago yan. Kaya lang, ang ating mga barangay official, mga inutil, gusto pa, pulis ang dumakip. Kayo, mayroon kayong authority. Kasama na ang mga guro, mga kabalitaan. Mayroon po kayong authority. Hindi lang ang mga barangay officials. Pati ang mga guro, lahat na lisensyadong tao, may authority sa isang barangay. Pwede po kayong dumakip sa mga ganyang illegal activity. Yan po ang tatandaan po ninyo, hindi lang barangay official. Ang pagkakaiba lang ng guro o ibang mga professionals, mga lisensyado, itong mga barangay official ay co-terminus lamang. Kayo, yung mga professional, licensed professionals, panghabang buhay po ninyo yan. Habang mayroon po kayong lisensya, hindi po nare-revoke ng PRC. Nandyan po ang authority ninyo sa inyong barangay. Daig pa po ninyo ang barangay officials sapagkat sa eligibility, mas mataas po kayo. Yan po ang tatandaan po natin. Marami pong illegal, hindi lang sa sabungan, sa isang barangay. Kapag sana umakto itong ating mga barangay official, hindi na natin kailangan ang pulis. Diyan pa lang sa barangay. Sabi nga niyan, finish na. Wala nang kailangan pang pumunta tayo sa pulis. Ang mga ganyan. Sapagkat ang pulis, mga kabalitaan, marami din inaasikaso, lalo na ngayon, nasa pandemya po tayo. Sana po, dyan po sa Valenzuela City, takipin din, unang-una, ang barangay captain. Dahil sa kapabayaan mo, barangay captain, may nagbuwis ng buhay dyan sa barangay mo. Isa pang kawawang may karamdaman.
Dapat managot ka sa ganung kapabayaan mo. Ito namang pulis na si Christopher Salcido. Sana magsilbi itong leksyon sa iyo, lalo na kung mawawala ka sa serbisyo. Sayang, lahat ng pinaguran mo mawawala. Sana, kapag may authority tayo, huwag nating abusuhin. Ang baril ay hindi po yan nakapagsasalita. Kapag pinutok mo yan, hindi ka niyan bibigyan ng abogado. Hindi ka niyan bibigyan ng kapayapaan sa isip. Hindi ka niyan bibigyan ng pera para sa pamilya mo. Hindi ka niyan bibigyan ng kalayaan. Iyan ang tatandaan po ninyo. Hindi lang po sa PNP, kundi dyan po sa AFP. Kaya bago gamitin ang baril, isipin mabuti kung tama ang gagawin. Huwag tayong manghiram ng tapang sa baril, sapagkat ang nanghihiram ng tapang sa baril ay karuwagan, mga kabalitaan. Nerbyuso ka, huwag ka hahawak ng baril, sapagkat makakamatay ka, katulad sa nangyaring ito sa Valenzuela City. Isa po itong leksyon sa atin lahat. Lalo na ang may mga authority sa barangay, sa kanilang mga profesyon. Dapat tayo ay magtulong-tulong. Dapat kapit-bisig tayo, walisin ang mga illegal dyan sa inyong mga barangay. Kapag nagsama-sama, malilinis natin ang isang barangay. Wala pong tutubo dyan na anuman na illegal, kahit wala po ang pulis. Huwag po natin isipin, laging nasa isip kasi ng ating mga ibang kababayan. Hindi ko yan responsibilidad, kundi responsibilidad yan ng mga pulis. Hindi po dapat. May social responsibility po tayo sa ating komunidad. Bilang isang mamamayan, bilang isang may otoridad sa isang komunidad, dapat umakto po tayo sa tama kung ano ang hinihiling ng ating profesyon. Hindi po kung ano ang hinihiling ng ating bulsa. Hindi po masawata ang mga ganitong simpleng bagay sa ating mga barangay. Dahil po, simply because may kumikita. Iyan po ang totoo. Ito pong nangyaring ito dyan sa Valenzuela City. Ang barangay captain dito, kumikita, kasama na ang kanyang mga kagawad. Kahit nga siguro mga tanod, mga kabalitaan. Ang ganun pong may karamdaman sa isip. Wala pong isip yan na manugal. Simpleng bagay lang nakapagpapasaya na sa kanya. Yung simpleng ice candy lamang na bibilhin po niya ay maligaya na po yan. Ganyan po sila, mga kabalitaan. Mababaw ang kaligayahan.
Ngunit itong ating mga protektor di umano ng ating mga karapatan, iyon ang pumapatay minsan sa kanila. Tamang hinala po ang nangyari diyan po sa Valenzuela City. Tamang hinala na itong binatang ito ay manunugan, mananabong, mamumusta. Yun pala, all of a sudden, walang kinalaman. Hindi po marunong manugal, lalo na po ang sabog. Dahil nga po sa kanyang karamdaman. Ang iyo pong lingkod, patuloy po na magbabantay sa lahat ng isyu nasyonal. Ating pong tatalakayin, base sa mga balita, base sa mga sinasabi ng ating mga opisyal. Maraming salamat po sa lahat. Maraming salamat sa muli. Sa palagian ko pong sinasabi sa inyo, ang tama ay tama. Ang mali ay mali. Huwag gawin ang tama ay maging mali. At ang mali ay maging tama. Ito po ang inyong lingkod. Sa muli, magandang gabi. Ito, si Mr. Uragon ng Bayan.